O mga boss madam, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Gusto ko magbigay ng tips sa mga tao, mga kabataang gustong mag-abroad. Bibigay ako ng 5 tips na masasabi mo sa sarili mo na kayang-kaya mo mag-abroad. Number 5, dapat kaya mo mapag-isa. Kasi dito sa abroad, hindi all the time lagi kami kasama, na lagi kami maasahan. Kaya kailangan mo maging independent, mapag-isa. Pang-apat, pasensya. Unang-una pa lang sa Pilipinas, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya. Dahil sa pag-a-apply pa lang, yan, alam yan ng nakakarami, na marami nakaka-relate, na hindi pagdating mo sa isang agency, is ikaw na agad. May mga mahaba ang pila bago ka ma-interview ng agency, kaya kailangan mo talaga ng pasensya. Siyempre, unang-una, luluwas ka ng Manila, ng umaga-umaga, gigising ka ng madaling araw, tapos pagdating mo doon, pipila ka ng pagkakahaba-haba, minsan worse pa nga, inaabot ka ng hapon, dilim, gabi na, bago ka matapos at bago ka ma-interview ng agency kasi sa sobrang dami nga nag-a-apply. Pasensya din kasi minsan hindi naman lahat din ng mga tauhan sa mga staff sa mga agency is ganun kababait. Siyempre may mga staff din na stricto, kaya pag pinapagalitan, minsan bubulyawan, kailangan mo talaga magkaroon ng pasensya kung talagang willing ka talagang makaalis. Kasi syempre, kailangan mo sila, kasi sila yung mga agency na bihiti mo na naghahanap ng mga employee para sa mga employer. Kaya kailangan mo talaga ng mga habang pasensya. Tapos kung nandito ka naman sa abroad, laging kasama din talaga ang pasensya kasi pagdating mo na sa trabaho, hindi all the time na pumapabarsay ang panahon, minsan napapagalitan ka ng boss mo, may nakakaalitang mga kasamahan, yan. Kailangan mo ng mahabang pasensya kung gusto mo talagang tumagal sa isang trabaho at kung gusto mo matapos ang iyong kontrata. Pangatlo, kailangan mong maging matyaga. Kasi pag nandito ka na sa abroad, hindi mo pwedeng sabihin na kung ano yung natutunan mo dyan sa atin, yun na rin ang matututunan mo dito. Kaya kailangan mo magtyagang matutunan ang mga bagay-bagay, lalo na sa iyong trabaho. Pangalawa, na kaya mong malayo sa pamilya mo. Na kaya mong magsaya na hindi sila kasama. Na kaya mong makita silang masaya na nag-e-enjoy dyan sa atin sa Pinas, na naisip mo yung sarili mo na hindi ka nila kasama, lalo-lalo na sa may mga anak. Na kaya mong nakikita mo yung mga anak mo na habang lumalaki na hindi ko yung kasama. Para sa mga dalaga naman, na kaya mong nag-e-enjoy nga yung pamilya mo, katulad ng mga special event dun sa atin, Christmas, New Year's, mga birthday ng mga magulang natin. Minsan, pag halimbawa may mga pumapano tayong mga kamag-anak na hindi tayo nakakauwi. Yun, dapat handa ka na minsan hindi kasi sa lahat ng oras ang mga OFW pag kinakailangan ng mga pamilya or may mga special events ay nakakauwi agad. Kasi depende rin kasi yan sa mga employer, mga boss natin kung papayagan tayong umuwi. At alam nyo ba, ang pinaka-last na kailangan talaga ng isang OFW na masasabing kayang-kaya mo maging isang OFW, pinaka number 1 is dapat sobrang lakas ng loob mo. Nasasabi ko number 1 siya na dapat malakas ang loob mo kasi unang-una pa lang pag nag-apply ka dyan sa Pinas, dapat malakas yung loob mo na magtanong, lalo na pag bago ka lang sa Maynila. Kasi ang agency, marami yan, iba-ibang lugar. Siyempre, yung mga galing probinsya, yung iba hindi masyadong sanay, hindi gamay ang Maynila. Kaya kailangan mo may lakas talaga ng loob na magtanong-tanong, na paano yung ganito, paano mo ba makikita yung agency nyo, tapos ano ba ang mga dapat gawin, mga ganyan. Ano yung mga kailangan para makapasok sa isang OFW. Kailangan mo yung lakas ng loob. Siyempre, kung papalarin na makaalis ka, makapunta ka sa ibang bansa, nag-iisang OFW ka na, kailangan ng lakas ng loob talaga dito. Lalo, sobrang daming pagsubok na darating sa'yo once na nag-iisang OFW ka na kasi lahat magsasama-sama na yan. Unang-una yung pangungulila mo sa pamilya mo, yung pasensya mo sa trabaho mo, pasensya mo sa mga kasamahan mo, maraming stress. Pero, hindi naman lahat. Kalimitan din kasi, pwede ka rin naman kasi na magala-gala, enjoy mo yung sarili mo, as a OFW, i-enjoy yung surrounding ng bansang mapupuntahan mo, mga place na pupuntahan mo, pero dapat talaga lagi kami lakas ng loob para hamunin lahat ng problema ang darating sa buhay mo. Kasi not all the time is laging positive. Pero kahit dumating man sa'yo yung mga bagay na negative side, dapat magtiwala ka lang palagi sa sarili mo na kaya mo at laging andyan ang sigat para sa atin. Naka-5 tip na ako sa inyo. Sana makatulong to sa inyo at sana makapag-decide kung talagang nasa puso nyo mag-abroad upang makatulong din sa pamilya nyo at para maramdaman din natin ang kahit konting ginhawa man, hindi man ganun karami, at least matutulungan natin ang ating mga pamilya.
And yun lang, maraming salamat. God bless and bye-bye. Sa susunod, yung gusto mo malaman kung ano nga ba ang mga requirements papunta dito sa Taiwan, kasi total dito ako sa Taiwan, kaya medyo alam ko kung ano ang mga requirements para makapunta dito sa Taiwan. Bye-bye and God bless!